Amigo! Amiga! Butit kayo yung nakarating. Tagal na rin muli nung huli nating pagkikita. Kaya nga, napakatagal na nung huli nating nagkita, ngunit napakaganda mo pa rin. Oo nga, dalagang dalaga pa rin. Tama na muna yan. Halina tayo maupo. Amigo, amiga, kamusta na pala ang inyong unika iha? Naku, siya'y 11 na taong gulang na, ngunit hindi pa rin nakakahanap ng nobyo na mapapangasawa. Nadinami-rami ng kanyang manliligaw. Ni isa ay wala pa siyang mapusuan. Katulad para siya ng anak namin si Cesar. 20 taong gulang na, ngunit wala pa rin nobya. Naisip niyo ba ang naisip ko? Naisip ng magkakaibigan na ang kanilang mga anak ay bagay sa isa't isa at ninais nilang sila'y magkatuluyan. Nang ibalita ito na mag-asawang Reyes sa kanilang anak na si Cesar, ay agad itong nabuhayan ng loob at natuwa dahil lingid sa kanilang kaalaman ay matagal na pala itong may lihim na pagtingin sa anak na mag-asawang Rodriguez. Sa kabilang banda, ang dalagang si Lucia naman ay walang pakialam sa kanya. Agad naman nanligaw at nagpakilala si Cesar sa dalaga. Labis na naiinip, niyaya mo sa bawat sakit. At naalala ka, wala naman akong magawa. Gandang araw, Pilipini. Pwede ba ako umakyat ng ligaw? Inay, nandito na ako si Cesar. Magandang araw, Ginang Rodriguez. Kawaan ka na, Diyos Iho. O siya, maupo muna kayo. Salamat. Maiwan ko muna kayo. Magandang araw, Binibini. Salamat sa mga roses na ito. Salamat sa pagkakataong iyong binigay. Nais namin ng iyong itay, kay Cesar ikay kasal. Ngunit inay, hindi ko pa siya kilalang lubos. Ako'y bigyan ng panahon at siya pa ay kikilalanin. At pagdating ng panahon, ay maaaring mahalin. Makinig ka sa akin dahil ito ay para sa ikabubuti mo. Oh, mahal ko, ano pa bang kailangan mo? Siya'y matipuno, mayaman, mahino. Ano pa bang gusto mo? Oh, inay ko, huwag madaliin. Bigyan ng panahon, siya pa'y kikilalanin. Kahit anong pagmamakaawa ng dalaga, di na mababago ang desisyon ng kanyang mga magulang. At sa paglipas ng mga araw, napapadalas na ang bisita ni Cesar kay Lucia. Unti-unti namang gumagaan at nahuhulog ang loob ng dalaga kay Cesar. Ngunit natatakot siya sa kanyang nararamdaman at umiwas kay Cesar. Makalipas ang ilang araw, Lucia, matagal kitang hindi nakita. Bakit mo ba ako iniiwasan? Ano ba ang aking nagawa? Bakit hindi mo ako masagot na maayos? Dahil natatakot ako sa aking nararamdaman na tuluyang maulog sa'yo! Bakit hindi mo hayaan ang puso mo? Hindi ba ako nararapat sa iyong pagmamahal? Hindi sa ganoon. Huwag mong pigilan ang iyong nararamdaman. Dahil iniibig din kita. nagkaliwanagan na nga ng nararamdaman ang dalawa at nagpalagayan na ng loob. Sa kabilang banda, may isang binibining palihim na umiibig kay Cesar.
Siya si Rosan, ang kababata ng binata. Napuno ng puot, galit at sakit ang puso ni Rosan nang malaman niyang iba ang iniibig at minamahal ng binatang magmula pagkabata ay kasama niya na. Bakit, Cesar? Bakit? Bakit siya ang iyong laging hanap-hanap? Kung ako naman ang palaging narito para sa iyo. Sa bawat minuto, ako yung nandito. Bigay ko ang lahat, ngunit hindi pa rin sapat. Kasama sa longin natin at paligid, hindi pa rin piniling magkasama sa tamis. Habang si Rosan ay nasasaktan, napuno naman ng pagmamahal si Lucia. At ipinagtapat niya na sa kanyang mga magulang ang tunay na nararamdaman para kay Cesar. O aking na, mahal kong ama, nais sabihin, pusong nagiging, Cesar iniibig, ng daming gumalawin. O aking mahal, ito'y totoo ba? Kay umiibig na. Alam mo'y magandang balita na labis namin ipinatuwa. Halina at sumama, dapat tayong maganda. Inimbita nga ng pamilya Rodriguez ang pamilya ni Cesar para i-anunsyo ang isang napakagandang balita. Maaari ko bang kunin ang atensyon ng lahat? Ngayon ay isang napaka-espesyal na araw dahil nagtapat na ng damdamin ang aking anak na si Lucia kay Cesar. Magandang balita, amiga, dahil batid kong mahal ng aming uniko iho, si Lucia. Hindi ka magsisisi kay Cesar, iha. Kung gayon nga, ang kanilang kasal ang ating mainam na pag-usapan. Kaya amigo. Ang kasal nga ni na Lucia at Cesar ang pinag-usapan ng pamilya. Pagkatapos ng pag-uusap ay nagpahangin ang dalawa. Hindi nila inaasahan na darating pala si Rosan. Mga wala kayong hiya! Oh, Cesar, bakit niyo ito nagawa sa akin? Una pa lang ay, wari mo na aking pag-ibig. Kaya bakit? Rosan, tibok ng puso ko isa lamang. Batid kong alam mo'y si Lucia lamang ang aking mahal. Rosan, pakiusap, naway iling ko ay iyong pagbigyan. Umiibig lang din ako. Kaya pasensya, hindi kita kayang pagbigyan. Matapos ang pangyayari, wala nang paramdam si Rosan sa kanila. Akala ng dalawa ay doon na natatapos ang lahat. Lumipas ang 3 buwan, ang araw ng kasal nila Lucia at Cesar. Ngayon, masasaksiyan natin ang pag-iisang dibdib ni Cesar Reyes at Lucia Rodriguez. Cesar, tinatanggap mo ba si Lucia bilang iyong asawa? Hindi maaari! Hindi kayo pwedeng ikasal! Sa lahat ng pinagsamahan natin, dito rin pala tayo hihinto. Ang tadhana ang naglagay sa atin dito, pero ang tadhana rin ang sumira nito. Cesar, mahal ko, hanggang sa huli nating pagkikita. Pagtagpuin nawa tayo ng tadhana. Ay, sorry. Ayos ka lang ba? Oo, ayos lang ako. Ako nga pala si Lucy. Dati, mukhang nawawala ka. Saan ka ba pupunta? Hinahanap ko kasi yung SPE building. Ay, alam ko kung asan yun. Hindi ka sumama kita. Ang panibagong simula ng istoryang hinadlangan ng tadhana. Wakas. Sunday viewing habit ng pamilyang Pilipino. Ako pong
inyong kapuso, Jessica Soho. Samahan niyo po kaming lumipad kasama ang aming team. Di umano, ito ang mga kwentong tsak na mapapasabi kayo ng IKMJS na yan. Ako nakakarap, ayan, naralalaro. Tawag ka ng Diyos Imo. O siya, maupo ko muna tatawagin ko ang aking ika-isa. Salamat. Ano yung mga sinasabi mo? Siya ay nararapat para sa'yo. Kayo ay kakasal sa ayaw at sa gusto mo. Wala kang pero-pero. Para dito yun sa ikabubuti mo. Ano pero-pero? Nire-respeto ang iyong ina? Wala akong nanay. Wala kayo. Ako ang nanay mo. Hindi ka na. Isa ka pa. Sige, iboto kayo dalawa sa akin ang mga baling nyo. Hindi na kayo na Hindi maaari! Hindi kayo pwedeng ikasal! Cesar! Di ba ako karapat-dapat sa iyong pagmamahal? Di nyo maago pag kami nagigayo. Ang sabi ko downtown, kinaladkadang QC. Kami may-ari neto 1103 hip-hop. Ngayon, masasaksiyan natin ang pag-iisang dibdib nila Cesar Reyes at Bakit mo ba kayo iniwan? Bea! Hi! The gulay through your eyes. Mga wala kayong hiya. I'm okay. I'm fine. Quinchana. Quinchana. Ding, 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 ding. Yun! Public! Iniinom mo. Ang baboy mo naman, bes. Isa pa.